Magandang araw at ito po ay para sa mga teachers, particularly mga DepEd teachers, mga government employees na hindi po nagbabasa at saka nagre-research. Sasabihin ko ulit, ilang video na to, wala pong salary increase as of today, January 14, 2024. At saka, wag na po kayong magtanong kung magkano kasi wala pa pong salary increase, wala pa pong batas doon, either RA na galing sa Congress or EO from the President. Okay? So again, uulitin ko, ay nako, itong mga teachers, yung iba, hindi naman lahat, hindi nagre-research, hindi marunong magbasa. Okay, anyway, sige. Yun na nga siguro kung bakit din mababa yung pisa ng mga estudyante natin. Okay, sorry for that. Okay, ito. Uulitin po natin, wala pa pong salary increase dahil walang batas po tungkol doon. Maraming haka-haka na may salary increase at magkano, pero wala pa pong batas na naipasa, wala pa pong pinirmahan na EO ang Pangulong Marcos Jr. Klaro na ba? Okay? Now, kung gusto nyo naman ng salary increase, sino ba yung dapat natin tanungin? Andyan itong mga nasa picture. Una, si Speaker Romualdez. Bakit? Kasi ang daming mga batas, ang daming mga House bills na andyan sa Congress, hindi naman nila inaaprubahan. At yung mga congressman naman nag-file siguro, wala ding follow-up for second reading at saka for third reading para sa mga salary increases ng mga government employees. Kasali po ang mga teachers. Okay ba? So una, from House of Representatives, tanungin nyo si Martin Romualdez kung meron na bang salary increase na House bill na nasa third reading or even sa second reading. Pero sa tingin ko, wala pa rin. Wala mga teachers at government employees. Sunod, dito naman tayo kay Mig Subiri. Kasi siya ang Senate President. Kasi yung batas from House of Representatives, pagkatapos yan, ano naman nila yan for the Senate. So, sa Senado din, ang daming mga, remember sa mga previous videos natin, ang daming mga Senate bills for salary increases. Di ba? Meron nga doon na yung teacher 1 from salary grade 11 gawing salary grade 15. Meron nga doon na salary grade 11 to salary grade 18. Pero ano bang nangyari? 'Di ba? From the start sa kanilang this particular Senate, noong umupo yan, nag-file sila, ang daming final nila na mga senador. Kasali doon si Bong Revilla, Loren Ligarda, Gatchalian, sino pa yung iba? Hindi ko matandaan. Pero what happened? Wala pa rin. Wala eh. Kaya kung gusto nyong salary increase, teachers, mga government employees, ayan, si Senate President na Subiri, tanungin nyo. Okay? Oo. So, Speaker Romualdez, then Subiri. Ngayon, bakit ko sinali itong si Recto? Dahil newly appointed yan, nanumpa noong Biyernes, January 12. So, kasi nasa Congress pa yan dati. So, nasabi ko na in the previous video again, mga teachers sa government employees, please magbasa naman tayo, mag-research, Itong si Ralph Recto, nag-file yan sila. Yung sikat-sikat na nasa TikTok today, nasa Facebook na meron daw salary increase for this year. Yan ang nila. Sabi-sabi lang po yan. Oo, hindi po yan batas pa. That's a House bill filed by him, Senator Ralph Recto, na House Bill 8081. Pero hindi po yan batas. Hindi po yan ata umabot ng second reading, saka third reading, gano'n. So, kasi naging finance secretary ngayon si Senator Ralph Recto, you asked him, okay, ako nga, to help the teachers, I even make a petition. Ibigyan ko ng link, may link dyan sa description, ibibigay natin. We will sign the petition kasi si Senator Ralph Recto ay nag-propose din at sa naging finance secretary, andyan na siya sa gabinete, then asked him. Lalo na yung mga nasa Batangas, no? Kasi kilala nyo si Cyril Ralph Recto. Yung mga nasa Leyte, you ask Martin Romualdez. Yung nasa Bukidnon, you ask Subiri. Yung mga teachers natin dyan, mga government employees. Oo.
Tingnan natin kung may malasakit ba yun sila sa lahat sa mga nasa gobyerno. And above all, you ask the president. Oo, Bongbong Marcos. Kasi siya ang presidente. Isang tawag niya lang from the House of Representatives kasi magpinsan yan. Isang tawag niya lang kay Subiri, magkaibigan yan. Pwede actually gagawa sila ng batas. No? Mga priority bills yan. Oo, remember last sona ni Pangulong Marcos, walang hindi kasali, hindi priority ang salary increase. Mm-mm. So, ayan. So, wag na kayong magtanong magkano, kailan, kasi ang mga taong ito naman, wala pa naman silang nagawang batas at wala ding inaaprubahan na batas si Pangulong Marcos for that. Pero kung gugustuhin talaga ni Pangulong Marcos, pwede siyang mag-issue again ng EO gaya ni Aquino, ni President Noynoy doon sa increase ng mga teachers starting 2016 hanggang 2019 sa SSL 4 na may tig 500 per month yung teacher. 'Di ba? From 16,000 until 2019 naging ano yan, around also 19,000. So, ayan. So, as these people, this nasa gobyerno kung gusto niyo ng salary increase. Alam niyo minsan, kahit you have to pray and pray and pray all over again, kapag yung mga nasa gobyerno, hindi gagawa ng paraan yan, wala pa rin mangyayari po mga teachers at government employees. Okay? Oo. Kaya, sa susunod na eleksyon, o di ba? O kapag walang salary increase, anong gagawin ninyo? Sabihin niyo sa kanila, wala silang boto. Oo, ayan. So, no salary increase, no vote. O, di ba? Meron yung mga lumalabas na mga issue ngayon, ano? Yung People's Initiative. Na yung mga People Initiative na yung pipirma doon, bigyan ng tig 2,000, 100, 3,000, ganon. Ang dami nilang budget for that. O, di ba? Sinabi na nga, may 20 million per district. Pero salary increase ng mga gobyerno, wala sa budget. Oh, di ba? Oh. So, kayo na ang bahala po dyan, mga teachers, mga government employees. Oo. Kaya sa susunod, sabihin nyo, para happy lahat, kung hindi kayo bigyan ng salary increase, di wag nyo iboto. Ganun lang yun. Kasi it's only that time kayo mga teachers, you have the power. It's only in every election, yung mga tao, kasali kayo, mga botante, you only have always the power during election to put them in power. Kasi kapag andyan na yan sa kapangyarihan, they will forget everything what they promised during elections. Di ba? Mm-mm. So, ang dami namang pera ngayon sa Pilipinas, di ba? 500 billion para sa ayuda Speaker Romualdez at sa Zubiri, di ba? Inaprubahan niya yan sa NAAP, sa GAA. Meron din tayong 450 billion para sa unprogrammed funds. You see, it's 500 billion for ayuda, 450 billion for um what's that? Unprogrammed funds. Bakit hindi nyo kayang bigyan ng salary increase ang mga government employees? Yan naman talaga ang nagpapatakbo, kumakayo dyan sa gobyerno. Di ba? Yan. Yung mga ordinaryong tao, mga rank and file na sa government. Sila naman yung kumakayod kalabaw. O kayo, pirma naman lang kayo. They prepared everything for you. O di ba? Yan naman ang katotohanan. Bakit ayaw niyong bigyan ng salary increase? They are expecting it right now. Di ba mga teachers at government employees? Oo. Everybody is expecting salary increase. Pero wala pa rin nangyayari. Maybe, the good thing about this one teachers is ganito. Baka, pagbalik nila ng session on January 22, pagkatapos ng more than 1 month na recess nila, oo, di ba? Maganda talaga ang buhay ng politiko, no? Oo. Yung vacation nila is more than 1 month. Yung mga nasa gobyerno, 2 weeks, 1 week. Tapos kakarampot pa yung sahod. Ito mga congressman, magkano ba ang sahod nito? May mga pork barrel pa dyan, mga kickbacks. Sabi nila, hindi ko sabihin. Pero may mga kickbacks, may mga projects, gano'n. At saka yung bakasyon, mahaba-haba. Mm. Ano naman yan sila, magsalita-salita lang sa podium, ano?
Oo, tapos may mga staff na gagawa diyan, sa kapirma lang, parang gano'n lang yung buhay nila. Sarap ng buhay nila. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kapag gusto niyo ng salary increase, ask them. Kung gustuhin nyo, may petition tayo dyan sa description below. Sign it para makaabot sa kanila para magkaroon kayo ng salary increase. Kasi, sasabihin ko na sa inyo, makapangyarihan yan sila for 3 years kasi yung termino nila for 3 years. Kayo, mga ordinaryong mga mamamayan, makapangyarihan lang kayo every May. Okay? Once in 3 years lang po kayo kasi diyan lang po kayo boboto. Every May, di ba? In 3 years time. Para naman sa pagka-presidente, maging makapangyarihan lang kayo in every 6 years. Kasi boboto lang kayo ng presidente, vice president in every, or even senators, in every 6 years. So, why not ask them right now? Sabihin nyo sa kanila, no salary increase, no vote para sa susunod na election. Ayan. So, baka pakinggan po tayo dyan. Pakinggan kayo. Okay? Yung mga nasa gobyerno, kasali na po yung mga teachers. Okay? Again, sasabihin ko sa lahat ng mga nagtatanong, ma-teacher ka man, ma-government employees, anong ahensya mo dyan, rank and file po tayo. No salary increase as of today. It's January 14, 2024. Okay? So, sana klaro po sa atin lahat. Okay? Pero yung mga may sometimes yung mga positive-minded na mga tao na maybe, hopefully, next month, February, who knows? Okay? So, pray lang po tayo. Kasi Sunday naman po ngayon. So, baka prayers will touch their hearts. Ano? Pero agad sasabihin ko sa inyo, it's politics, guys. Uh, how can I say? It's like a counter and defend, no? Defense, parang basketball, volleyball yan na. Minsan, kailangan mo pukpukin para tatakbo. O, para, ano yan, kikilo sila. So, why not? Ask them. No? Sabihin nyo nga, kapag wala kaming increase, wala kayong boto sa amin. O, di ba? Simple as that. Let them think about it. Sa dami ng mga bills na nasa House at saka nasa Senate, inuupuan lang po yan. Hindi nga priority. Okay? So, that's all I guess for today. Okay? So, please wala nang magtanong dapat ha, teachers, lalo na mga teachers kasi we're expecting you na mas matalino kayo sa amin kaysa sa amin. So, wag nang magtanong, mag-research po tayo na wala pang increase as of today. Aminin man natin, masakit man, pero yan po ang katotohanan. Happy Sunday po.